guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan po kayo at mahatiran kayo ng mensahe. Nang sa ganun po, maisaayos nyo ang inyong buhay, kabuhayan, relasyon nyo sa inyong pamilya, sa ibang tao, at sa inyong mismong karelasyon sa inyong person. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Malamang yung iba po sa inyo, gumagawa kayo ng affirmation. Nagre-request kayo kay Lord, sa Panginoon, pero hindi nagmamaterialize ang inyong affirmation or ang inyong ginagawang manifestation. Kung ikaw, Kristiyano ka, or ikaw naniniwala sa Diyos, sa Kingdom of Heaven or sa Kingdom ni God. Una, gusto kong ipaalam sa inyo na si Jesus Christ, ang mission niya kasi sa mundong earth ay mag-preach tungkol sa good news ng kaharian. Yang langit, kaharian ng langit, na which is invisible po yan sa lahat ng tao. At hindi lahat ay nakakapag-access sa Kingdom of Heaven. Kahit sabihin mo na isa ka pang pastor, or pare, or dahil graduate ka sa isang university at isa kang batikan na manunuro ng Biblia, at kahit na isa ka pang YouTuber na ang iyong niche ay ang Biblia, as long as hindi ka born again, hindi ka citizenship ng kaharian ng langit, hindi ka makakapag-access dyan. Okay? So, explain ko lang yung tungkol sa citizenship. Ano ba yan? Ngayon, kapag naging citizenship ka ng kaharian ng langit ng Diyos, or the Kingdom of Heaven, Kingdom of God, yung iyong dasal ay mapapasa kamay mo. Okay? Once na naging citizenship ka. For example, isa kang overstay sa isang bansa. Let's say sa Japan or sa Canada. So, meaning, overstay ka, wala kang citizenship. Wala kang citizenship, wala kang rights. Wala kang rights para magreklamo. At kung ano man ang dapat ang gagawin sa ng gobyerno, wala ka ring laban, di ba? Kasi wala kang citizenship, wala kang rights, di ba? Hindi ka naman citizenship ng bansa 'yon. Di ba? Tama, mali. Pero kapag ikaw ang citizenship ng isang bansa, may authority ka, may karapatan ka. Kaya pwede mong ipaglaban at makuha yung karapatan mo. Ganon din sa kaharian ng langit, sa Kingdom of Heaven. At ang kaharian ng langit ay isang bansa rin po yan. Isang parang gobyerno. Ang kaso nga lang, invisible yan eh. Hindi nakakita ng normal na tao. At isa kang anak ng hari, anak ng Diyos. At ang Diyos ang iyong master, big brother, at ang tanging loyal sa iyo. Lahat ng pangako na binitawan ng Panginoon or sinabi mo si Jesus Christ, lahat yan tutuparin niya. Dahil hindi siya manloloko, hindi siya sinungaling. Yun nga lang, base sa kanyang divine timing. Kasi lahat ng kaganapan dito sa mundo natin, lahat yan may law. May law at meron divine timing. Kaya huwag kang mag-expect, pero maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sinasabi nga sa Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan ang sinasabi. So ngayon, bakit ko ba nasabi yan? Dahil marami sa tao ang gusto ng magkaroon ng pera, magkaroon ng material na bagay, magkaroon ng kung ano man ang gusto nyo, So malamang na nagdadasal kayo, gumagawa kayo ng affirmation, manifestation, pero hindi naman, wala kayong natatamo. So ngayon, ang reading natin ay tungkol sa inyong pananalapi. Money reading, which is ang money, kasama na rin dyan kasi ang career nyo. Siyempre, kung may career kayo, may papasok na pera. So ngayon, aalamin natin kung ano ang parating this coming month of October. Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin yung pananalapi mo, ha? At kung ano yung lumabas sa baraha, ay,
Meron na lumabas. Yun lang ihahatid ko sa iyo. Okay? Hindi po scripted ang ating reading ha. Kung ano lang ang lumabas, yun ang iaano ko sa iyo. Yung gusto po ng personal reading, kontakin nyo lang po ako ha. At saka, Libra, hindi lahat ng Libra pare-pareho ang energy ha. Kaya paki-adjust na lang po ang gender nyo. Kung naka-resonate kayo, then take it. Kung hindi naman, just leave it ha. Pati yung edad nyo rin, paki-adjust na rin po. Ano ba yan? Merong mga ano. Dito natin unahin. Be spontaneous and then show your support. And meron tayong expansion. Tapos, calling cards from heaven, wheels of light. Okay. Unahin ko muna sa tatlong barahang ito. Mukhang magandang tanda to sa iyo ah. Mukhang mayroon kang makukuha sa buwan na to. Matatamo mo. Ano bang gusto mong mata mo? Trabaho ba? O meron kang ine-expect na magiging income mo sa buwan na to? Hinahatid sa iyo ng bulaklak ko, ng parang fairy, maliit na tao. Tapos yun, may bulaklak. So malamang na kung meron ka mang minimithi, Libra, darating to sa iyo. Matatamo mo. Yung iba sa inyo, ito pareho yung mensahe ng baraha eh. Kung titingnan mo yung drawing niya, yung picture niya. Pero yung iba sa inyo, mukhang malabo pa. Kailangan mo pang mag-effort, kailangan po pang mag-intay ng sandali lang. baka hindi itong buwan na to. Medyo matatagalan pa. Pero yung iba sa inyo, darating na. Darating na itong buwan na to or sa susunod. Baka sa taong ito, darating na. Kasi dito inaabot. Dito magkaabot na, di ba? And then, dito naman, pareho ang meron pang distansya ng konti yung baraha, So, malamang parating na to sa inyo. Kung pinakamaaga na siguro itong October ang dating nito sa iyo. Kung ano man yung minimithi mo. Libra, ikaw lang nakakaalam yan. Kasi, ang pahiwatig sa iyo ng baraha, nagsumikap ka. Kaya naman, magsisimula ng magbunga. Meron ka ng aanihin. Baka this coming December, meron kang bonus or madadagdagan ng iyong sweldo. Kung hindi naman, kung self-employed ka, tataas ang kikitain mo. Kung nagbebenta ka, then malamang maraming bibili sa'yo. Kaya dadami ang kita mo, ang income mo. At kung ikaw ang Libra na hindi ka pa sure kung anong trabaho ang applyan mo or kung anong business ang papasukin mo, ngayon ka pala nagbabalak, makakabuti sa'yo na mag-reflect ka muna. Mag-research ka, tingnan mo yung mga, depende kung anong klaseng business ang gusto mong pasukan, anong klaseng trabaho ang gusto mong pasukan, pero kailangan mo ng sari-saring impormasyon. And then self-reflection din ang kailangan mo dito. Alamin mo kung ano yung kaya mong i-offer sa kumpanya. Kung mamamasukan ka sa kumpanya. Kung gagawa ka naman ng sarili mong business,
isipin mo rin kung anong kaya mong i-offer sa tao. Ano? Kung ano ba, marunong ka mag-bake ng cake. So di magtinda ka ng cake, di ba? Yun ang i-offer mo. Kung marunong kang magtinda ng fishball, yun ang i-offer mo. Di ba? Katulad ako, psychic medium. Yun ang i-offer ko sa inyo. So, ganun yun. Ano? So, kung ano yung kaya mong i-offer, yun ang i-offer mo. Pero, kailangan mo pa rin mag-ipon ng impormasyon. Mag-reflect ka rin sa sarili mo. Kung anong skills ang meron ka, anong potential ang meron ka. And, sinasabi sa iyo ng baraha, ito na kasi ang panahon na magkaroon ka ng clarity. Ito na ang panahon na matatagpuan mo talaga kung ano ang gusto mo. Ano ba ang gusto mo? Libra. So, ito na ang buwan na malamang lalo na kung ikaw yung Libra na bata-bata pa, no? Tapos, let's say, kagagraduate mo pa lang. Tapos, hindi mo, kung anong klaseng sitwasyon ang meron ka, no? Baka yung iba sa inyo, hindi kayo nakagraduate, pero kailangan nyo magtrabaho. Pero, doon kayo nawawala ang tawag dito, ng kumpiyansa sa sarili kasi wala kayong diploma, hindi naman kayo nakagraduate. Ano ngayon ang papasukan yung trabaho? So, yan ang sinasabi sa inyo ng baraha na magkakaroon ka na ng clarity. Maaring wala kang diploma pero magkakaroon ka ng clarity, pero magagawa mo yan kung mag-iipon ka ng impormasyon. Siyempre, pag nakatunganga ka lang sa bahay, walang impormasyon na papasok sa'yo. Okay, kailangan gamitin mo ang internet para makakuha ka ng impormasyon or mga tao rin, makapag-communicate ka sa mga tao. So, yan ang sinasabi sa'yo. Darating ang panahon, which is itong buwan na to, magkakaroon ka ng clarity at malalaman mo na ngayon kung ano ang gusto mong gawin, kung ano ang papasukan mo, or baka yung iba sa inyo, meron kayo talaga parang matatagpuan na siguro sa kakalakad nyo, meron kayo matatagpuan na parang mga nakapaskil na mga ads. Kahit na meron ka ng sariling trabaho ngayon, Libra, ay sabi mo, meron na akong trabaho ngayon, hindi naman ako namang problema. Still, meron ka pa rin matatagpuan sa sarili mo. Pwedeng tumaas ang posisyon mo, or pwede ka rin mag-iba ng location. Kung halimbawa, ayaw mo na sa pinapasukan mo sa department dahil meron kang kaaway or merong hindi ka makasundo, pwede ka namang mag-request ng magpa-reshuffle ka sa ibang location. Kahit anong minimithi mo. Kahit anong ano pa yan. Sinasabi sa inyo ng baraha, matatamo mo. Pero alam mo Libra, kailangan mo mag-focus din. Kailangan mo mag-focus sa sarili mo. Baka yung iba sa inyo nadadala kayo dahil sa mga barkada. Excuse. Wise leadership. And then stillness. Secrets. Tapos abundance. Change. See? Abundance. Ayan. Kasaganaan. Darating sa'yo. Pero kailangan mo muna mag-focus. Iwasan mo ang maging mag-alinlangan. Meron siguro pag sinabi ng ibang tao na ganito, Libra, ganyan. Tapos doon ka na lang, nadadala ka doon. Imbis na meron kang, kasi ang kailangan mo dito Libra, clarity.
klarong isipan. Kung ano ba talaga ang minimithi mo sa iyong career, sa iyong business, sa iyong pananalapi, kailangan klaro ka. Hindi yung porket meron kang narinig na ganitong usapan, doon ka na rin. Tas meron ka narinig, hanggang sa nauwi ka, nalito ka na ngayon. Ano ba gusto ko? Kaya malabo ang ano mo dito. Yan ang mensahe sa ng baraha. Kailangan mo mag-focus sa tunay mong layunin, ha, Libra. Iwasan mo. Okay lang makinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Okay? Walang problema yan. Kasi kailangan mo rin naman ng impormasyon. Dagdag kaalaman yan. Kaya nga lang, chismis nila yon. Ang tawag dito, opinion nila yon. Ano? Pero ang bottom line, ikaw pa rin ang mag-iisip. Ikaw ang mag-decision para sa buhay mo yan. Kariro mo yan. Pananalapi mo yan. Ito kasi ang panahon na nasa tawag dito, nasa sangang daan. Kaya kailangan mo talaga, which is normal naman, kahit sinong tao talagang dumarating talaga sa ganitong sangang daan, Nandito ka sa sangang daan eh. Yun nga lang ang kailangan mo dito, pagpaplano. Kailangan mo magplano dito kung gusto mo magbago ang iyong career, ang iyong pananalapi, yung iyong income. Be a wise leadership. Blossom at saka ito, abundance. Merong hahadlang dito, pero ang hahadlang dito, malamang ikaw mismo ang gagawa ng hadlang. Kaya kailangan mo talaga dito magplano ka. Always present, Libra. Kung ano yung sitwasyon na meron ka ngayon, diyan ka lang mag-focus. Kasi eto na yung bulaklak eh. Nag-e-effort ka eh. Ginagawa mo na yan. Nag-aano ka. Ginagawa mo na ng hugis. Hanggang sa nag-e-expand, lumalaki papunta rito. Para mamulaklak siya. Dito nasa dahon pa lang. Kailangan mong kasaganaan. Kaya kailangan mo ng clarity dito. Maisaayos ang lahat. Yung everyday na kaganapan mo sa buhay mo, yung pang-araw-araw na nangyayari sa loob ng opisina or sa buhay mo, kung ano mang, kung self-business ka, self-employed, dapat aware ka doon. Sinasabi sa inang baraha na huwag ka na mag-daydreaming. Maging klaro ka na, gumising ka na. Yan ang pahiwatig sa inang baraha. Kahit na hindi ka pa sure kung anong daan ang tatahakin mo, pero kasi marami namang way yan eh. 'Di ba? Kahit sabihin mong company employed ka or self-employed ka, maraming way. Pero kung klaro ka sa gusto mo sa buhay, yung destination, yung daanan na pupuntahan mo, kaya mo namang tahakin yan. Kahit na sabihin mong mahirap pa. Ang kaso nga lang, pag nagde-daydreaming ka, walang mangyayari. Para ka lang nakalutang. Tingnan mo yung merry-go-round dito, nakalutang sa ulap. Gusto mo ng changes, gusto mo ng challenge, pero ikaw mismo ang gumagawa ng hadlang. Okay? So, kailangan para maisaayos mo yan, magplano ka. Maging empleyado ka man o hindi, magplano ka pa rin. Okay? Kaya Libra, kung gusto mong business, lalo na kung ikaw ang tawag dito, Libra na nakaretiro na, pwede ka naman magtinda-tinda. Di ba? Pag-isipan mo na lang kung ano yung titinda mo. Yung iba sa inyo, swertihin kayo dito kapag nagsumikap kayo. Dahil meron tayong abundance dito. Blossom, di ba? Mamumulaklak yan. Kaya, mamumunga yan. Tingin ko, swerte nyo to, Libra. Swerte mo to. At dito pa yung mga bulaklak ko. See, offer yung feather, babagsak na. Ito, abot na. Kaya kung inisip mo imposible, hindi mangyayari yan. Talagang hindi mangyayari yan. Kasi ganun ang mindset mo. Pero kung sinasabi mong malakas ang pananampalataya, magiging ka, then yung mithi mo, yung nais mo, yung layunin mo, mapapasa kamay mo yan. Yan ang sinasabi sa ng baraha.
parating na sa'yo ang pananalapi. Parating na, malalaglag na sa'yo to. Tingnan mo, malapit malaglag. Eto rin, inaabot na. Ino-offer na sa'yo. Eto na. Magkahawak na, magkaano no? Parang E.T. Darating to sa'yo. Kung sabihin mong wala sa October, mukhang akala mo, within this year, papasok ito sa'yo. Okay? Kung alam mo bibigyan lang kita ng idea, Libra. Alam mo pag sa business, pumasok ka sa business, nabawa, nagnegosyo ka, basically, aabutin ka ng 3 years bago ka makakuha ng, ng kita mo dyan, yung pinaka-income mo. Kasi syempre, mamumuhunan ka dyan, di ba? So, minus yun di ba? So, kailangan sa 3 years na yan, meron kang pondo. Tapos yan ang gagamitin mo dyan, pambili ng materyales, kung ano man, kung construction ka, kung ano man yung yan ang gagamitin mo, kailangan may pondo ka. And then after 3 years, dyan mo mapapansin na kung kumikita ka o hindi. Kaya dito, subukan mo na kung gusto mo magsimula ng business, tingin ko sa'yo within 3 months, makakakita ka na, or within this year, makakakita ka na depende na nga kung gaano kalaking tindahan or negosyo ang papasukin mo, Pero kung maliliit lang naman, tingin ko within 3 months lang. Pero kung malaking negosyo to, mahirap na usapan yan. Baka abutin pa yan ng 3 or more than 3 years. Pero kung tinda-tindahan lang, within 3 months, pasok na yan. Ma-receive mo na tong to. Pero kahit sabihin mo, kapag effort talaga, todo effort, at saka yung mga pagkukuhanan mo ng impormasyon, kahit sabihin mo, malaking business ang gusto mong kung talagang effort and sapat na, ang tawag dito, na suporta ng mga iba't ibang klaseng kumpanya, mo naman yan. Mapapasok mo yan. Maganda ang yan. Siswertihin ka sa madaling salita. Sinasabi sa'yo ng baraha dito. Okay? Kailangan palibutan mo ang sarili mo ng mga positibong tao. Iwasan mo yung mga negatibong tao. Tsaka yung mga kaaway sa trabaho. As much as possible, Libra, huwag kang gagawa ng kaaway. Kasi, lalo na kung bago ka lang sa business, bago ka lang sa trabaho, huwag kang gagawa ng kaaway, Kasi, mahirap na. Titirahin ka nila, sisiraan ka nila. Unless na lang kung meron kang third eye, pwede mo silang gantihan. Pwede mo ibagsak yung Kaya lang, huwag kang gagawa ng negatibo, Yung ikaw ang magsisimula. Pag binentahan ka, doon ka lang Pag hindi ka naman binentahan, huwag kang gagalaw. Diba? Pangit yun. Clear out of the cloud. Yung iba sa inyo, masasabi ko, yung iba sa inyo, sabi ko nga kung may kaaway ka, di ba? Malamang meron kang kaaway sa trabaho dito, Libra, wala ba? Meron nakakita ko sa baraha I'm sorry, Libra, naputol yung ating diretso tayo sa natin, pagre-reading. Wala na akong time. Nag-iintay yung aking kliyente. So, malamang na meron ka makakaaway dito sa trabaho mo at manghihina ka dito. Manghihina ka, mawalan ka ng kumpiyansa. Kaya yung iba sa inyo, malamang na mag-quit ka. Kasi malabo para sa iyo kung ano yung ipagpatuloy pa yung trabaho ito, kung ano hindi mo nakakita yung kung anong mangyayari sa iyo sa trabaho niyan. Kaya mas iisipin mo na mas makakabuti sa akin na siguro umiwas na lang ako or umalis na lang ako, mag-quit na lang ako. Ganun ang papasok sa isipan mo by next month. Hindi lahat yung iba sa inyo. Ano kaya kung umalis na lang ako? Kasi nai-stress ako dito. Yung mga tao niya nagdudulot sa akin ng stress. Pero alam mo, hindi naman lahat ng bagay is permanente.
Temporary lang yan. Temporary lang yan. See? Adventure. Namnamin mo lang. Yung masyadong dibdibin. Oo. Stillness. Stand still. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Then, illumination. Hindi permanente yan. Kaya kung ngayon, sa tingin mo, mabigat ang nararamdaman mo, naiinis ka, parang gusto mo nang lumipat ng ibang mapapasukan, well, kung gusto mo, wala namang problema kung gusto mong umalis. Pero, pansamantala lang yan. Pag may bagong pumasok sa company nyo, Libra, yung mata ng mga chismosa, ng mga intermitida sa opisina mo, sa company mo, doon lilipat. Kaya, kung sa tingin mo, ikaw ang target ngayon, namnamin mo na lang. Pero wag mong masyadong stressan ang sarili mo. Ako pala ang ano nila ngayon. Okay, sige. Then pray. Pray ka kay Lord. Okay? Open mo ang Bible mo. Malaking tulong ibibigay sa inyo yung Bible na yan. Ang pagpipray mo. Pero huwag kang matakot na kung ang tawag dito, gusto mong lumipat na naman ng iba ng trabaho or ano. Kasi pansamantala lang yan. At nakikita ko na may magandang kalalabasan dito. Pag nagtagal ka sa pinapasukan mong yan. At saka Libra, tingin ko sa'yo, ikaw rin mismo hinuhulog mo yung sarili mo sa negativity. Huwag ganun. Ano? Huwag kang mag-isip ng negatibo. Nagre-reflect kasi yan sa kilos mo, sa isipan mo. Yung mga iniisip mo, hindi mo namamalayan na ilalabas ng katawan mo yan eh. Nagiging action mo yan eh. Ano? Kaya, malamang yung iba sa inyong Libra, kayo ang nagiging target. Kaya, iwasan mo ang mag-isip ng negativity. Malamang ikaw ang nag-attract niyan. Yung iba sa inyong Libra, kung magiging pabaya ka, talagang magiging malala ang sitwasyon mo. Kaya palayain mo ang sarili mo kung ano man yung sitwasyon na meron ka. Malamang ikaw rin, negative din ang mga naiisip mo yung iba sa inyo. Tsaka, huwag mo na silang intayin na mag-sorry sa'yo. Kung halimbawa, Libra, talagang stress ka, ayaw mo na sa mga taong yan, ang bigat ng enerhiya mo. Hindi mo mapapaluhod ang mga tao. Huwag mong isipin na magsasorry sila. Pero kung aayusin mo ang sarili mong enerhiya, Libra, pwede sila makapag-sorry sa'yo. Makaramdam, maging guilt. Pero ang lahat ng yan, kailangan ilabas mo sa iyong sariling aura. Kung madilim ang aura mo, tinan mo yung baraha, medyo alanganin, di ba? Unlike dito sa dalawang abundance and change, tapos dito, maliliwanag dito sa baba, puro madilim eh. Kailangan alisin mo yan, yung pagiging negativity mo. At saka yung pag-iisip mo na sa sobrang, wala akong pera, yung ganon, iwasan mo yan. Dahil nakakita ko, this month makakaraos ka. May papasok sa yung magandang opportunity. May perang papasok sa iyo. Masusolusyonan mo. Kahit na sabihin mo, saan kaya magagaling yung pera ko, ganun. Makakahanap ka ng solusyon. May taong bukas palad na tutulong sa'yo. At kung meron ka mang mga utang na meron kang pera na mga taong pinagkakautangan, pasensya na sa Tagalog ko, pilitin mong makabayad sa kanila. At kapag pumasok ang pera sa'yo, dahil this month talagang papasok ang pera sa'yo, unahin mo muna yung dapat mong bayaran, yung dapat mong pagkagastusan. Okay? Yun ang unahin mo. Flexibility. Ayan. Pero Libra, kung ikaw naman ang taong, let's say, vice versa, ikaw yung nagpapautang, makakabuti naman sa'yo na sumang-ayon ka muna sa, kung ba ilang antas ba? Or kung ano ba yung pamantayang pagpapautang, yung pagpapatubo, kailangan meron kang kaalaman sa ganun. At magparaya ka, bigyan mo sila ng allowance, huwag mo naman silang
ang tawag dito, yung, hindi, oras na pagbabayad, ganyan. Huwag mo naman silang awayin. Ano? Kasi, at sabi ko, vice versa, malamang ikaw yung iba sa inyo, no? Libra na walang pera. Malamang yung iba naman sa inyo may pera. Merong Libra nagpapautang, meron naman yung Libra na siya nangungutang. Excuse. So, ang mundo natin umiikot. Balang araw, Libra, meron tao ding malamang na ikaw ang mangailangan at sila ang tutulong sa'yo. Kaya nga sinasabi, be flexible Hindi porket ikaw ngayon na nakakaangat, akala mo forever ka na nakakaangat. Hindi naman yung ikaw yung Libra na akala mo baon ka, forever kang baon. Hindi. Dahil umiikot ang mundo natin. Hindi mo alam kung kailan ka aangat. Hindi mo alam kung kailan ka babagsak. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Okay? Pero kung ikaw ay naghahanap ng mapagkakakitaan or naghahanap ng solusyon sa pera, meron ka makukuhang solusyon. Dahil may taong bukas palad na tutulong sa'yo. Okay? Hindi lahat yung iba ha. Take what resonate. Yes. See? Yung iba sa inyo magkakaroon na kayo ng inner peace. Yan na ang sinasabi sa inyo ng baraha. Okay? Libra? So, tandaan mo na lang ha, na ang maliit na pagpapaubaya ang magdudulot sa iyo ng malaking biyaya. Balang araw, mamumulaklak ka dito, blossom. Yung iba sa inyo, ito ang sinasabi ko, mamumulaklak ka balang araw. Yung iba sa inyo siguro malaki siguro ang scales nyo. Pero kung maliit naman ang scales nyo by this month na October, depende yan sa scales mo ha, Libra, ikaw nang bahalang mag-adjust. So yan ang nakita ko sa baraha natin. At siguro magdasal tayo. Kuhanin ko lang yung bell ko, sandali lang. Okay, Libra, ito ang aking bell. At ibibell ko siya, tapos magsa-sign of cross ka, no? At gusto kong ipaalam sa iyo, Libra, na ang prayer talaga ay napaka makapangyarihan talaga. Magbabago talaga kapag nagdasal ka. Magbabago ang landas mo, magbabago ang isip, lalo na kung ikaw ang Libra na may utang, at naghahanap ng clarity, naliligaw ng landas, Kasi ang prayer is petition, Kaya magdasal ka sa Diyos at humiling ka sa Diyos na tuparin ang iyong minimithi, ang iyong pangangailangan, kung ano ba ang iyong dreams, So, yan ngayon ang bigkasin natin sa ating prayer base sa iyong mga baraha. I-bell ko ha. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, tulungan mo ako makabangong muli sa ilalim ng pagkakaalipin na ito sa utang. Aaminin kong hindi ko palaging pinamamahalaan ng maayos ang aking pera. Hindi ako ha, ikaw ha, Libra. At ang ilan sa utang na ito, aminin na natin ha, Libra, kasalanan ko. Okay? Sabihin mo. Ikaw nakakaalam ng sitwasyon mo, Libra. Kaya ikaw nang bahala mag-adjust. Lord, tulungan niyo po akong makabawi at makabangong muli. In Jesus' name. Amen. Okay? So, ganyan, Libra, ang paggawa ng pagdadasal, affirmation, manifestation. Pumili ka ng mga keywords dito. Anong gusto mo? Kung maging gusto mong flexibility, inner peace, clear out the cloud, kung anong gusto mo, pumili ka dito sa ating mga baraha at ikaw ang gumawa ng original mong prayer. Walang problema yan dahil ang Panginoon hindi naman maarte na katulad ng tao. Hindi ka i-judge ng Panginoon. Hindi ganyan ng Panginoon. Okay? So, move on naman tayo sa Libra na nag-send sa akin ng kanilang mga birth date at saka yung person nila. Tapos, mamaya, kukuhanan ko ng screenshot. For the meantime, eto lang muna ang gagamitin ko. So, Libra, yung... teka lang, kuhanin ko muna yung tablet ko. Sorry, nakalimutan ko na naman.
Okay, sorry Libra. Ito na yung tablet ko. So, ito ano to? 10-1? Anong 10-1? October? October 1st, tapos ang person niya is si December 14. So, ikaw, October 1st, ang soul contract mo dito kay December 14 ay soul rivalry. Magkaribal kayo. Pero ang rivalry, it's either na good or bad. Nasa sa inyo yan, kung saan nyo pagugulungin ang inyong samahan. Okay? Which is, syempre, merong good rivalry, merong bad rivalry. So, yan ang kontrata mo sa kanya. Tapos, eto namang si December 14, wala siyang soul contract sa'yo. Pero nagtagpo kayo sa present life na ito, ano? So, meaning, kumbaga gagawa pa lang siya ngayon ng experience, karanasan para sa iyo. Dahil tayo, 'di ba, katulad ng palagi ko sinasabi, bago tayo maging tao, bago tayo pumasok sa katawan na 'to, no? Na dati na tayong nabuhay. Tapos namatay yung dati nating katawan, nag-reincarnate tayo. So ito na ngayon ang katawan natin. At sa pagpasok natin ito, gumawa tayo ng bagong kontrata, soul contract. So, yung mga soul group, soul helper, yan, may mga particular na tao na magtatagpo kayo dito sa present life nyo. Pero siya, wala siyang soul contract sa inyo. Okay? So, hindi naniniwala sa soul contract, totoo po ito. At saka sa reincarnation, meron din mga taong hindi naniniwala sa reincarnation, totoo po talaga ang reincarnation. Maniwala ka sa hindi. Ako, kasi, sabagay, ako hindi, magkaiba tayo. Ako kasi psychic medium, ano? So, nakakita ako yung mga kaluluwa. Kahit sabihin mo, yung kausap mo, bakla yun. Bakit sasabihin mo, nakakausap mo na lalaki yung boses or babae yung boses? Soul is a soul. Walang gender ang soul. It's either na masculine or feminine lang. Yun lang yun eh. Dalawa lang yun eh. Pag nagkatawang tao ka at yung isip ng tao, yung tao ang gumagawa ng sari-sari. Pinahihirapan ng tao kasi yung sarili nating buhay. Pero kung tutuusin, dalawa lang naman yun eh. Obvious naman eh. Basahin mo yung Biblia. Ilang gender ba ang meron? Di ba si Adan tsaka si Eva lang naman? Yun. Pero ako, nakakausap ko kasi yung soul. So, hindi ako tumitingin sa katawan ng tao. Yung soul ang nakakausap ko. And then, sa mga nagre-reincarnate, ako mismo, meron akong experience. Yung lola ko, yung daddy ko, nakakita ko hanggang ngayon. At ngayon, lalo na ngayon, kaya ko nasabi, dahil may internet tayo. Ako, vlogger ako, kamay ko lang ang nakakita nyo. Pero before, lumalabas talaga ako sa screen, ano? Dahil sinishare ko sa inyo yung about sa spiritual awakening ko na matagal ko nang naranasan. I'm sorry, nabubulol na naman ako. Ngayon, ang gusto kong mangyari, kaya sabi ko sa inyo, iba ako sa ibang mga tarot reader. Bakit? Iba kasi ang trabaho na pinapagawa sa akin ng universe. Okay? At ang gusto ng universe, maging spiritually awakened din kayo. Kayo na lumapit dito, kayo nanonood ng aking video na ngayon, itong aking YouTube channel, gusto ng universe na maging spiritually awakened din kayo. Actually, matagal na marami ng taong naging spiritually awakened, marami ng taong naka-receive ng calling. Kumbaga, yung calling na yan, invitation yan, magmula sa universe. Pero maraming bumagsak dahil maraming tao na makitid ang paniniwala. Kaya, once na lumapit ka sa akin, talagang hindi kita ibabagsak. Itataas kita. Magtutulungan tayo para maitaas mo ang vibration mo. Yan ako, dahil yan ang mission ko. Yan ang divine soul mission ko. At yan din ang kaya ako nagtayo ng aking YouTube channel. Okay? Hindi lang para mag-tarot reading, kung hindi erase ang inyong vibration. Okay? So, kung ayaw mo ang tawag dito, ayaw mo manood ng aking YouTube channel, it's okay. Kung ayaw mo mag-subscribe, it's okay. Sagot ng universe ang aking kabuhayan. Kaya hindi ko kailangang magkandara pa. Dahil yan ang pangako ng universe. Ganyan kagaling ang universe. Okay? At ganyan din kagaling ang universe na nagbibigay sa akin ng impormasyon. Ang Panginoon, binibigyan ako ng impormasyon para maihatid sa inyo kung ano ang inyong soul contract.
At bottom line, anong dapat nyong gawin? Respeto, pagmamahal ang dapat nyong ibigay sa mga nagiging karelasyon nyo. Okay? Kung nagkamali, patawarin nyo. And kung hindi nyo mapatawad, then hiwalayan nyo na, let go. Pero still, gumawa pa rin kayo ng forgiveness kahit na hindi nyo kaharap yung taong yun. Huwag nyo nandalhin yung bigat, yung galit, kasi hindi kayo makakapag-move forward yan pag puno ng galit ang inyong mga puso. Okay? So, Libra, mahaba na yung ating reading. Sa susunod na lang ulit. At maraming salamat sa pag-send mo ng inyong date of birth. Hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.